Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 13, talata 44 hanggang 46. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa kaharian ng langit. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng dalawang napakagagandang talinghaga. Sabi niya, sa una, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit tinabunan muli, tuwang-tuwa siya, umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang ibig sabihin ng taong ito ay natagpuan ang totoong kayamanan na nakatago. Ngunit bago natin pag-usapan ang paghahari ng Diyos sa atin at ang ating paghahanap sa totoong kayamanan, kailangan natin munang maunawaan na ang totoong kayamanan ay tayo. Tayo na mga nilikha sa lupa, mula sa lupa. Tayo ang nakita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibinigay niya ang lahat-lahat para lamang maangkin tayo bilang kayamanan ng kanyang puso. Ganito kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sa krus, makikita natin na hubad ang ating Panginoon. Wala siyang daladala. Sa krus, dumanak ang kanyang dugo at ibinigay niya ang kanyang huling hininga. Ibinigay niya ang lahat-lahat upang mabili lamang tayo, matubos lamang tayo sa ating pagkakautang dahil sa kasalanan. Kaya nga sa araw na ito'y malaking konsolasyon na makita natin na nakatingin sa atin ang ating Panginoon at sinasabi sa atin, ikaw ang kayamanan na nais kong makuha. Ikaw ang kayamanan na nais kong mapasa akin. Tayong lahat ay kayamanan sa puso ng ating Panginoon. At ganun din sa ikalawang talinghaga na may isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. At nang makita niyang isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Katulad ng unang talinghaga, ikaw at ako ang napakagandang perlas. Sa mata ng Panginoon, kaya niyang ibigay ang lahat. Makuha niya lamang ang perlas na ito. Minsan, ang ating suliranin ay masyadong maliit ang tingin natin sa ating mga sarili. Hindi natin gusto ang ating buhay. Hindi natin gusto ang ating pagkatao. Hindi natin gusto ang kasaysayan ng ating buhay, ng mga nangyari sa atin. Para bang sa atin, ang mga bagay na ito ay mga bagay na walang halaga na maaring itapon. Ngunit iba ang mata ng Panginoon. Nakikita niya ang ating buhay, nakikita niya ang ating pagkatao. Tinitignan niya kung sino ang totoong tayo. At sinasabi sa atin sa araw na ito, ikaw ay perlas, mahalaga sa akin. Ipagbibili ko ang lahat, ibibigay ko ang lahat. Mapasa akin ka lamang. Ito ang mabuting balita. Ito ang paraan ng Diyos para pagharian niya tayo. Kaya nga ang mga talinghagang ito ay paghahari ng langit. Sapagkat ganito maghari ang langit. Kunin tayo na mula sa lupa, bilhin at upang isang araw dalhin sa kanyang kalangitan. At ang magiging bunga nito, kung mauunawaan natin na tayo ang kayamanan at perlas na nais angkinin, yakapin at mahalin ng Panginoon, mauunawaan din natin na kailangan natin hanapin ang paghahari ng Diyos. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ang totoong kayamanan. Maraming kayamanan sa daigdig na ito, ngunit lahat sila ay mawawala. Lahat sila ay mabubulok. Ngunit ang tanging kayamanan ay matagpuan at maniwala sa pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin. Kaya nga sinabi sa Ebanghelyo, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at lang lahat ng bagay ay maidadagdag.
Ang ibig sabihin, ang unang bagay na dapat nating maunawaan na hinahanap natin ang Diyos. Ngunit habang hinahanap natin siya, tayo ay magkakaroon ng kaliwanagan na siya pala ang totoong naghahanap sa atin. At tayo ay kanyang natagpuan. Kaya kaya niyang ibigay ang lahat upang tayo ay mapasa kanya. Ganito ang paghahari ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.